So yun guys, yan malalaman nyo guys kapag malapit ng mapuno. Ayan o, umiitim na sa itaas. So magandang araw sa ating lahat guys. So ngayon mag-uuling tayo. Ito yung bagol natin. Yan. So ito naman yung ano natin. So naka-ready na yan guys. So yun. So kailangan guys yung ano, itong bao ng niyog o bagol ay kailangan tuyo siya kasi pag basa to matagal to maluto, tapos medyo ano yung uling niya, hindi siya malaki, yung hindi malaki yung uling niya, magiging ano siya, magiging Tagalog na dabok. Kaya kailangan na ano siya, tuyo. So dito naman sa baril natin, meron kasing nagtatanong kung may panghaw ba daw to sa ilalim. So wala to. So kailangan ito, may butas na to kasi luma na, pero mas maganda pag walang butas sa ilalim. Kaya ito dito sa gilid, anuhan pa to ng ano, lupa para hindi siya makasingaw. Pag nakasingaw kasi to, pag na ano, hindi mo alam na natapos mo na, tapos pag natabunan na to siya, hindi mo alam na nakasingaw pala. So mag-aapoy pa rin siya kahit na ano na, natabunan na dito sa itaas. Kaya kailangan na walang ano dito sa ilalim, wala siyang butas, dito lang talaga. So yun guys, mag-i-start na tayo. Help ni Papa Bing. Help Papa. Yun guys, kailangan na yung pinakauna na ano, paglagay, yan dapat naka ano siya, tapos ito yan guys, paano na po yan, ano na po lahat. Yan. Kailangan na yung paglagay nyo hindi yung masyadong mahigpit, kasi hindi rin yan hindi rin yan maluluto pag masyadong mahigpit. So ano lang, basta lagay nyo lang dyan, wag lang yung ihigpit nyo masyado.
Sa mga ano nga pala guys, no, sa mga nagtatanong kung magkano ba yung presyo. So yung presyo nito ngayon nasa 700 to 750 ang isang sako ng ano 50 kilos na sako. 700 to 750. So ang laman nga po pala nitong ano guys, isang gram ay sobra sa isang sako ng ano, isang sakong pigs na uling. So pag ganito na guys, pag ano na, wag niyo lang munang punuin kasi pag punuin mahirap siyang abutin dun sa ilalim, kaya ganito lang muna. So ito yung hiniwa natin na tsinelas, tapos ito para mas madali siyang mag-apoy. Pero kung walang ganito, pumili lang kayo ng kahit ganito guys, medyo manipis para madali siyang maanuhan pagka nilagay na natin sa ilalim. Madali siyang kapitan ng apoy. So ganyan na. Ayan. Tapos lagay niya dito sa ayan, lagay nyo sa gitna, kita ba? Tapos lagyan nyo nito. Siguraduhin nyo guys yung paglagay nyo, yung apoy dito siya, para tamaan to dito, madaling kumapit yung apoy. Kasi pag dito nandito yung apoy sa gitna, hindi siya abot agad, kaya kailangan na sa gilid para madali siyang kapitan. So ayan, medyo kumapit na yung apoy guys. Ayan o, may apoy na siya. Tapos pag ganyan, medyo ano na, nag-apoy na, lagyan nyo na nitong mga ano,
So ayan guys, pag medyo mahina pa yung apoy ay yung usok, medyo mahina pa, wag niyo munang anuhin, wag niyo munang lagyan ng pataas agad kasi baka mamatay yung apoy sa ilalim. So kailangan na palakasin nyo muna yung usok. So dito muna sa gilid para ano na, saka nyo nalagyan pag malakas na yung usok nya, yung sa gitna. So yun guys, medyo malakas na yung usok. So natin yan, lagyan na natin. So mas maganda kapag nag-uling kayo guys, may ano kayo, may gloves kayo kasi itong usok nito didilaw yung kamay nyo. Madaling makapadilaw ng kamay yung usok.
malakas na yung apoy guys, kaya diretso na tayo. Basta wag nyo lang pagka ilagay kayo, wag nyo isagad yung pag nyo para hindi siya so kapag hindi pa malakas yung usok niya, hindi pa malakas yung apoy, wag nyo munang lagyan talaga ng marami sa gitna, kasi pag nilagyan nyo yan, madalas mamamatay yung matay yung apoy dyan, tapos ulit na naman kayo. So, balik na naman kayo dun sa So may nagtatanong din guys kung marami ba daw abo dito pag-uuling na to. So wala pong masyadong abo dito. Saka meron din nagtatanong kung pwede ba daw gawin sa kahoy. Pwede naman, pero yung kahoy kailangan na mga ganito kahaba para paglagay nyo hindi kayo mahirapan na kung anong posisyon, mas madali siya ilagay, kasi kung mataas, mahaba, mahirap siya ilagay ng maayos. So ang minimum nga pala na nilalagay namin dito sa isang baril is nasa 3 sako ng bao o bagol. Pero dapat yung pagkalagay nyo ay yung sako na 3 sako na dapat rin siya, yung hindi yung basta-basta na ilagay lang sa sako, dapat rin siya. Yung sa Bisaya pa dapat nakahanib para marami ng isang sako.
kailangan natin takpan sa itaas para yung hangin hindi siya gaanong baka ano dito sa papasok dito, kasi pag pumasok yung hangin halimbawa dito, yung dito hindi yan hindi yan maluluto agad. So kailangan na may ano siya, may takip. So dahil may butas yung ano natin, yung puwet ng drum natin, kaya kailangan natin itong tabunan. So yun guys, ayan bumaba na yung ano. So kusa lang yung bababa guys. Ay gido. So bababa lang yan ng kusa guys, pero pag wag nyong alugin yung itong drum, kasi mga yan. Yan yung isang dahilan na asuha na yung uling nyo. Basta sa Bisaya dabok. Di ko alam sa sa Tagalog. Mapino. Oo, mapino. Pino ba sa? Ayan, dagdagan nyo lang guys. Mga pilagay ni kadang mo ba? Pulo dagway? Pulo. So mamaya makikita natin yan sa basta every time na bumaba yung niya, yung etong dinagdag mo, bababa yan, magdagdag ka lang, kasi kung hindi mo yan madagdagan agad, lalalim yan. So maaring aapoy yan sa itaas. So sunod na ako ng aso iwasan nyo lang na mag-aapoy siya, kasi ninipis yung uling nyo dyan. So kailangan na hindi siya mag-aapoy, kailangan usok lang yung laging lumalabas ito dapito. So hindi lang ako gaano nito humahawak, kasi didilaw yung kamay natin. So update na lang tayo mamaya guys pagka last na. So yun lang. So yun guys, yan malalaman nyo guys kapag malapit ng mapuno. Ayan umiitim na sa itaas. So magandang uling to, kasi hindi siya naka apoy. Yan puro usok lang. So yan, nagdagan pa yan ni Boss John Loy ng last. Tapos saka na ipasok to. Yan. So yung yung sa itaas makikita na yung itim dyan. Yan So pag ganyan na guys, ibig sabihin yan mapupuno na yan. So kapag sumobra sa 3 sako yung nailagay nyo dyan, okay lang yan, kasi pag napuno to, yung punong-puno talaga, sobra naman sa isang sakong uling yung So may nagtanong kasi kung magkano daw yung kilo. So by sako yung amin. Kaya ganito yung pag-uling namin, kasi pag by kilo malulugi ka. So ito naman bawal to lagyan ng bawal to ng tubig. So ang kailangan lang dito is lang, mamaya ipapakita ko yung yung basa na basahan. Grabe. Yun lang guys, update tayo mamaya. So yun guys, puno na nawala na yung usok niya. Yan, konti na lang yung usok. So ayan, papasok na natin tong takip para lagyan na natin ng yun, binabasa pa ng kapatid ko yung
So ganun lang guys. Pero pagka nag-uling kayo tapos may nag-apoy siya nag-apoy siya dito sa gilid, anuhin nyo lang ng ng basa na yan, itakip nyo lang, tapos pagka nawala na yung yung apoy, kunin nyo lang. So ganun lang guys. Yan. Buong buo pa yan. So pag ganyan guys, huwag nyong lagyan ng tubig para baka isipin nyo na para mamatay agad yung apoy. So huwag nyong lagyan kasi yung uling dyan basta liliit yan kasi mababasag yung uling eh. So kailangan na yung basang basahan yan na ganyan. So maganda tong pagkauling natin ngayon kasi hindi talaga siya nag-apoy. So ito yung pinaka perfect talaga, yung hindi nag-aapoy. Padri ba yun? I-isbog diri. Yung kan i-kuhan gamay. Isbog din. So ayan. Lagyan lang siya ng basahan para pag nilagyan nyo ng lupa, kasi lagyan lang to ng lupa eh. Yan, kuha na yung kapatid ko. Ayan. Para pag nilagyan nyo ng lupa, hindi siya papasok dun sa ilalim. So yung guys, pag nito, pag silid sa sako, next video na yun kasi masyadong mahaba na yung video natin. Ayan. So, minsan pwede naman ipasok yung takip kahit na may usok pang konti, medyo mausok pa siya, ipasok nyo na yung takip, tapos kung saan lang yung walang usok, dun lagyan nyo ng basahan. Yung yung may usok pa, hayaan nyo muna kasi pag may usok pa, ibig sabihin dyan hilaw pa yan. Pero kung blow na yung usok, pwede na yun kasi yung blow, ibig sabihin nun luto na yung nun, uling na yun pagka blow. Pero pagka puti pa, huwag muna kasi hilaw pa yan. So ito guys, kaya mayroong mga ganyan yan hindi yan naluto kasi nga hindi lang yan isang ulingan, kundi maraming yan kasi naipon lang yan eh. So kaya nagkaganyan dahil nag-uuling sila papa gabi na. So mga alas 11 sa ating gabi, alas 11 ng gabi, hindi pa naluluto, kaya tinatabunan na lang nila para makapagpahinga na. So yan yung mangyayari. Pero kung ganito lang na perfect na wala yung usok, kung may man dyan, siguro mga 1 o 2, 3, ganun lang na bao yung hindi maluto dyan. Yan. So okay na yan. Mga pila ka oras gayto ba, mga pwede na sa hawason ba? 3 hours. 3 hours, mga 3 to 4, pero yung 3 may apoy pa yan. Medyo mainit pa yan, may kunting apoy pa yan, kaya kailangan na maingat din. So mga 4 hours, okay na yan. So yun lang guys, at sa next video na yung pag nito, pagsaking. So yun lang, at maraming salamat.